May nakakatakot na tawag na natanggap ang siyam na isa-isa at di inaasahan ang tumawag ang nakulong. Kinuha mo lang ba ito sa Google? Gumamit ka ba ng kahit anong artificial intelligence or iba pa para dito? Anong AI ang gamit mo? Gumamit ka ng ChatGPT? Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ngayon, marami sa atin ang maaaring nagkasala ng paggamit ng ChatGPT o Artificial Intelligence paminsan-minsan. Ayos lang iyon, basta't hindi mo ginagamit ang platforma para magpanggap ng seryosong krimen. Oktubre 7, 2025, nasa St. Petersburg, Florida tayo. Pinadala ang mga pulis ng St. Petersburg matapos iulat ng isang babae na siya ay ginahasa sa isang apartment complex. Tumugon sila sa bahay ni Brooke Scheinault. Sabi niya sa pulis, mag-isa lang siya sa bahay at nag-aalaga ng sanggol nang may kumatok. Isang di kilalang lalaki ang sapilitang pumasok at itinulak siya sa sahig. Sabi ng pulisya, sinabi ni Brooke na Jake o James ang pangalan ng lalaki at kilala raw nito ang kanyang nobyo. Iniulat niyang habang nasa sahig, nakuhanan niya ng litrato sa cellphone ang suspek. Pagkatapos ay tumayo siya, hinila pababa ang kanyang pantalon hanggang bukong-bukong at ginahasa siya. Iniulat ni Brooke na ginahasa siya ng lalaki ng mga 10 minuto. Sinasabi niya na hindi siya sumigaw dahil ayaw niyang magising ang kanyang sanggol. Sabi niya, pagkatapos ng lahat, ginamit pa ng lalaki ang kanyang electric toothbrush at pagkatapos ay umalis na sa apartment. Iniulat na sinabi ni Brooke sa pulis na sumasakit ang ari niya, ngunit tumanggi siyang magpa-ospital. Napansin din ng mga pulis na wala silang nakitang anumang pisikal na sugat sa kanya. Hindi rin punit ang kanyang mga damit at wala ring anumang palatandaan ng pakikipagbuno sa loob ng apartment. Ipinakita ni Brooke sa pulis ang larawan ng di umano'y nanggahasa sa kanya. Ito ang lalaking nasa larawan, naka-dark na hoodie at pantalon, mahaba ang balbas at may backpack sa tabi. Para sa mga mahilig sa TikTok tulad ko, pamilyar ang lalaking ito dahil naging parte siya ng viral trend doon. Ngayon, gumagawa ang mga user ng mga artificial intelligence na larawan ng mga taong mukhang palaboy sa loob ng kanilang bahay para takutin ang kanilang mga kaibigan o pamilya. Nang matuklasan ng pulis ang viral trend, nakita nilang ang parehong lalaki sa TikTok ang hinihinalang suspek, ngunit hindi pala siya totoong tao. Oktubre 2025, 2 araw matapos magsampa ng reklamo si Brooke ng panggagahasa, mga 7:40 ng gabi, bumalik ulit ang mga pulis sa bahay niya. Ay, pwede bang lumabas ka sandali? Salamat. May tsinelas ka ba o anuman? Para hindi ka nakakatayo ng nakayapak sa labas. Tama. Pwede mo bang ilagay ang kamay mo sa likod mo? Ano? Ipapaliwanag namin lahat at ipapaliwanag ko rin sa'yo maya-maya lang kung pwede, umatras ka lang sandali. Tinatangka ko lang maintindihan kung ano ang nangyayari. Ipapaliwanag namin lahat. Ayos lang. Ayos lang. Hindi ko naman hihipitan ng mga ito. Tiyakin mong dumiretso ka lang. Salamat. Pinahahalagahan ko ang pakikipag-cooperate mo sa akin. Ipapaliwanag namin ang lahat. Ilagay ang daliri dito. Tapos na tayo pagkatapos nito. Sige? Siya, Mr. Charlie Quince. Pwede mo ba? Teka, sandali lang. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Neither each other really fits in over here. Sige, natapos mo na ba? Tara, baba muna tayo. Babalik ako at magpapaliwanag. Tara na. Ayos ka lang, magaling ang ginagawa mo, ha? Huwag kang madadapa, ayos. May ilaw ako para sa'yo. Ayan na. Ay, nahihilo lang ako. Ayos lang. Hawak kita. Anong kaya? Ipapaliwanag namin ang lahat mamaya kapag hindi ka na high. Please, yeah. Hayaan mong tulungan kita. Gagawa tayo ng isang Isang saglit lang, ayos ba? Babalik ako, kakausapin kita agad. Okay ba? Dito lang po. Doon banda. May dala ka bang kahit ano?
Wala ako. Yung damit mo. Sige. Okay. Sige, pumasok ka na at ingatan ang ulo mo, ha? Oh, hindi. Pwede mong ibaba ang bintana. Sige, Brooke, ang dahilan kung bakit ka nakaposas ay... Teka, basahin ko muna ito sa'yo tapos saka natin pag-usapan. Okay? Hindi ito paggamin ng kasalanan. Okay? Ito lang ang mga karapatan mo na ipapaalam ko sa'yo. Okay? Okay? Maaring nalilito si Brooke sa presensya ng mga pulis, pero krimen ang maling ulat. Hindi lang basta rumesponde ang mga pulis sa bahay niya dahil sa mga alegasyon ng sexual battery, gumamit din sila ng mga resources para mag-imbestiga. Ayon sa police report, kumuha pa ang mga pulis ng touch DNA mula sa kanya. Kinuha ang mga sample mula sa mga hawakan ng pinto, sepilyo sa banyo, at mga swab mula kay Brooke at sa kanyang nobyo. Kumuha pa sila ng mga larawan ng crime scene at isinilid pa ang mga ito para isumite bilang ebidensya, pero lahat pala iyon ay isang panlilinlang lang. Noong Oktubre 7, iginiit ni Brooke sa mga pulis na siya'y biktima ng sexual na abuso. Pero nang nasa likod na siya ng sasakyan ng pulis, lumabas ang totoo. Hindi ito pag-amin ng kasalanan. Okay? Ito ay tungkol lang sa mga karapatan mo na ipapaalam ko sa'yo. Okay? Okay. May karapatan kang manahimik. Lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan kang magkaroon ng abogado habang iniimbestigahan. Kung wala kang pambayad, magtatalaga ng abogado para sa'yo. Pwede mong gamitin ang mga karapatang ito kahit kailan at tumangging sumagot o magbigay ng pahayag. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang ipinaliwanag ko? Ngayong alam mo na ito, gusto mo pa rin ba makipag-usap ngayon? Pasensya na, ano yon? Sa tanong na yon, pasensya na, ano ang sinabi mo? Oh, Sige, masusuka ka ba? Sandali lang. Huminga ka ng malalim, ayos lang, ayos ka lang. Bubuksan ko ang aircon dito sa likod. Kung kailangan mong sumuka, bubuksan ko ang pinto para sa labas ka magsuka. Huwag lang sa likod ng sasakyan ko, ayos ba? Ha? Susuka ka ba? Sige, huwag kang magsuka sa kotse ko, sa labas ka lang. Ayos ka lang, sige. Nandito tayo ngayon, Brooke, dahil kamakailan ay tumawag ka sa pulis, tama? Na sinasabing may pumasok sa apartment mo at lahat, tama? Gusto mo bang maging tapat sa amin tungkol doon? Sige. Ibig sabihin, gusto mo bang sabihin sa amin ang totoo? Ano yon? Kailangan kong marinig ang panig mo sa kwento. Ayos ba? Kaya, ano ang nangyari doon? Dahil inakusahan mong may nangyaring sexual na pananakit at may pumasok at nagnakaw sa iyong apartment. Gusto mo bang lakasan ng iyo? oo, nagsinungaling ako tungkol doon. Bakit? Hindi mo alam? May depression ka, ano pa? At hindi ka pa natutulog? Kaya nung kinausap ka nila, bakit hindi mo na lang sinabi ang totoo? Natakot ako. Natakot ka? Anong kinatatakutan mo? Tama, kasi sinabi mong may lalaking dumating at ginahasa ka. Napakabigat na krimen ang inaakusa mo, tama ba? Sige, paano mo, so ano, yung taong sinabi mong gumawa nun, paano mo nasabi na siya nga, paano mo nasabi yun? Kumuha ka ng larawan sa Google? Pwede mo ba akong tulungan at alisin ang buhok sa aking...
Mas mabuti na ba yan? Kinuha mo lang ba yan sa Google? Gumamit ka ba ng kahit anong artificial intelligence or iba pa para dito? Oo. Anong artificial intelligence ang ginamit mo? ChatGPT. Gumamit ka ng ChatGPT. Ano ang itinype mo para gawin yon? Nilagay mo lang na palaboy na lalaki? Nakita mo ba? Parang, saan mo nakuha yon? Uso ba yon o ano? Gusto ko lang Ano lang ang gusto mo? ng atensyon. Gusto mo lang ng attention? Sige. Kaya pagkatapos, bakit mo pa ginawa ulit sa pangalawang pagkakataon? Hindi, parang sila ang original na nagulat ng pagnanakaw, di ba? Pero pagkatapos, inakusahan ng panggagasa. Opisyal, alam ko lang na kailangan ako ng lalaking yon para tulungan ang mga bata. Hindi niya kaya sa pinansyal na aspeto, kaya hindi ako pwedeng makulong dito. Sige. Nagsisinungaling ako at may mga problema ako. Pero magpapabuti ako. Gusto ko lang maintindihan mong seryoso ang mga bagay na yon, tama? Pangako ko gagawin ko. Nagpadala kami ng K9 officer. Paano kung may nakita kaming ganun tapos nakikihalubilo tayo sa kanila ngayon? Inakusahan mo, gumawa ka ng AI na larawan tapos ngayon kasama na natin sila. Ang alam mo, ngayon ini-interview natin ng isang tao na galing sa isang taong gawa-gawa lang, tama? Kahit na may nakagat ng aso dahil tumugma sila sa description na yon, tama. Lubos na inosenteng tao. Sige, salamat at naging tapat ka ngayon. Sige, alam mo, kahit papaano, tinanggap namin yon, pero sa kasamaang palad, ikaw ay sasama ngayong gabi. Sige, hindi ka pwedeng magsampa ng maling ulat sa pulis. Sige. Kailangan niya ng tulong sa mga bata. Wala pa akong sagot dyan ngayon. Pupuntahan namin siya, ipapaalam ang nangyayari, tapos babalik kami agad sa'yo. Sige, papasok ako dyan at ikakabit ko ang seatbelt mo. Ayos lang. Sandali lang, buksan mo lang ang pinto. Oo. Eto. Kaya hihilahin ko lang ito tapos... Pardon my reach. Alright. Sige, bigyan mo lang kami ng isang segundo. Si Brooke ay may 2 misdemeanor dahil sa maling ulat sa krimen. May kinalaman ng isa sa peking pagnanakaw na iniulat niya at ang isa pa ay sa peking kaso ng panggagahasa. Noong Oktubre 23, nag-plead si Brooke ng not guilty. Pero nagbago siya ng isip noong Disyembre 4 at nag-plead ng no contest. Kasama natin ngayon si Alexis Rosenberg, isang trial attorney at federal litigator. At Alexis, ito ay isang interesting na kaso. Ibig kong sabihin, nakakita na tayo ng mga prank, nakakita na rin tayo ng mga panlilin lang. Ano ang reaksyon mo kung tinawagan ang 911 at sinabing inatake ka tapos gumawa pa ng peking larawan tungkol dito? Tumawag siya sa Siyam na isang ng 2 beses, inimbestigahan nila at napagdesisyonan na walang krimen. Tumawag siya ulit at sinabi na sa tingin niya may nangyaring sexual assault o pananakit sa kanya at bumalik sila para muling imbestigahan. Pero sa tingin ko, masyado na itong lumalampas. Parang galing ito sa TikTok or Instagram na trend na sumusobra na. Oo, tama. At bahagi talaga ito ng isang TikTok trend. Kwentuhan mo ako kung paano may legal na epekto ang ilang trend. Parang pakiramdam ko sa kasong ito, magiging iba sana kung ipinadala niya ang tinatawag na prank photo na ito sa mga kaibigan lang niya o sa pamilya niya. May mga tawag sa Siyam na isang at nagamit ang resources ng pulisya. Kausapin mo ako ng kaunti tungkol sa mga magiging konsekwensya niyan. Tama ka, maganda ang punto mo. Ibig kong sabihin, may mga uso na narinig natin na talagang may mga taong namatay dahil sa paggawa ng mga TikTok trends na yan. Kaya kahit na sumasabay ka lang sa uso, hindi ibig sabihin na exempted ka na sa batas, kailangan mo pa ring sundin ang batas. At talagang sumobra na siya. Sinasayang niya ang mga mahahalagang resources. Maaring nasa bahay na nila siya, lalo na't nagrereklamo siya tungkol sa sexual assault, imbes na tumulong sa iba at sa gayoy na ilalagay pa sa panganib ang ibang tao sa publiko. At sa tingin mo ba sa ganitong sitwasyon, halimbawa, dahil nahaharap siya sa misdemeanor charges at alam nating umamin siya, sa tingin mo ba nararapat lang na pagbayarin siya ng restitution dahil sinayang niya ang resources ng pulis? Sana ay hiningi ng prosecutor ang restitution. Ang problema di sa restitution sa kasong ito ay paano mo nga ba bibigyan ng halaga o presyo yon? Siyempre, maaari naman sana silang gumawa ng isang formula at magtakda ng halaga.
Hindi ko alam na humingi ng restitution ng prosecution at sa tingin ko pinayagan lang siyang umamin sa isang simpleng misdemeanor pero iyon lang talaga ang isinampalaban sa kanya. Hindi ko alam kung mapipigilan talaga noon ng isang tao. Sa tingin ko, kung pinatawan siya ng restitution at pinabayaran sa kanya ang ilan sa mga nasayang na resources, mas maganda siguro iyon para maturuan siya ng leksyon. Kasi parang napaka-obvious naman na hindi mo dapat gawin yon. Alam mo yon, magpeke ng litrato tapos tatawag ka pa ng pulis ng 2 beses para pumunta sila. At seryoso talaga ang mga paratang na ito na iniulat at sigurado akong inisip ng mga pulis noong una na totoo ang paratang. Pero sa palagay mo, paano haharapin ng mga pulis ang isang sitwasyon kung saan sensitibo talaga ang paksa? Hindi nila nakikitang kapanipaniwala ang gumagawa ng ulat dahil hindi naman talaga umiira lang taong inaakusahan niyang ng abuso sa kanya. Maganda ang punto mo dyan. Kasi sabihin na lang natin na may tinuro siyang totoong tao at yung taong yun ay naaresto. Ngayon, sa kasong ito, halata naman na yung larawan na meron siya ay gawa ng artificial intelligence. Mabuti na lang, hindi siya mahusay sa artificial intelligence. Naniniwala akong may sarhento or tao sa himpilan ng pulis na agad nakapansing gawa ito ng artificial intelligence. Sa huli, nakuha rin nila ang kanyang computer at nakita nilang siya mismo ang nag-download at gumawa nito sa tingin ko mga 1 linggo bago yon. Kaya meron tayong alam mo na yung pagpaplanong ginawa ng maaga. Pero napakadelikado talaga na may isang tao na gumagamit ng larawan at sinisisi ang iba para sa isang bagay, alam mo yon, isang bagay na katulad nito. Habang dumarami ang gumagamit ng ChatGPT, artificial intelligence, at iba pang katulad nito, ano ang mga hamon na hinaharap ng mga korte kapag pinagsasama ang viral na uso sa social media at investigasyon ng krimen? Kaya maganda talaga ang ginawa ng mga pulis sa pagkakataong ito dahil kinumpiska nila ang kanyang computer at sa ganong paraan, nakita talaga nila ang datos sa mga file na yon. Kaya sa tingin ko, magiging mas technical pa ito kung aabot tayo sa sinasabi mo na baka magkaroon tayo ng sitwasyon kung saan sisihin ng mga tao ang isa't isa at lumikha ng peking ebidensya. Kailangan nating dalhin ang mga forensic expert para tingnan kung ano ang laman ng kanilang mga computer, kung ano ang na-download nila at para matukoy kung ang isang bagay ay nilikha lang or orihinal na larawan talaga. At nakakatuwa rin na ang dahilan ni Brooke Chino sa umano'y paggawa ng larawang ito ay, sa una, syempre, ayaw niyang aminin na ito ay gawa ng artificial intelligence. Pero sinabi rin niya na talagang inatake siya, tapos inamin niyang nagsinungaling siya at dumadaan lang siya sa depresyon. Gusto lang niya ng atensyon, ibig kong sabihin, ano ang reaksyon mo kapag ang isang akusado ay basta na lang nagsabi ng totoo doon mismo at agad-agad? Hindi yon depensa sa krimen, pero pwedeng isaalang-alang ng hukom sa hatol. Maaring isa iyon sa dahilan kaya sila pumayag sa plea na inialok sa kanya sa kasong ito. Isinasaalang-alang nila iyon, pero hindi ito depensa na nade-depress o nahihirapan ka. Tulad ng sinabi mo, maaari niyang hindi sinasadya o sinadyang idawit ang isang tao at sinasabi niya na siya ay naabuso sa sexual. Kaya napakaseryoso nito. Ito ay maaaring magdulot ng maraming issue at problema kahit na sa huli ay mapatunayang hindi ginawa ng tao iyon. Alam mo, kapag nalaman na ng publiko, parang nabuksan na ang kahon ni Pandora at maaari nitong seryosong sirain ang reputation ng isang tao kahit pa mapatunayang inosente sila sa mga paratang na iyon. Ngayon, nalaman natin na sa huli ay umamin siya sa mga kasong misdemeanor. Ikaw ba ay nagulat dito? Hindi, ang ibig kong sabihin, ito ay isang malinaw na kaso sa ganitong situation. Ang tanong lang talaga ay kung sinadya mo ba ito o nagkamali ka lang. Dahil maaring magkaroon ng situation kung saan may isang tao na nagkakakilala sa isang tao na alam mo gumagawa ng krimen at talagang naniniwala sila na ginawa ng taong yon ang krimen at hindi naman nila sinasadyang magbigay ng maling information. Pero dito, malinaw talaga base sa ebidensyang nakuha ng pulisya na sinadya ito. Oo, talagang totoo. And pagdating sa mga aral na dapat matutunan para sa mga ganitong sitwasyon, anong mga aral sa tingin mo ang dapat pag-ingatan ng mga tao kapag gusto nilang sumali sa isang TikTok trend o gumawa ng ganitong bagay? Lalo na ngayon na napakadaling gamitin ng mga software ng artificial intelligence. Una, huwag mong ilagay ang sarili sa panganib. At pangalawa, huwag gumawa ng krimen para lang sumunod sa trend na yan. Oo, tama yan. At napakatalinong mga salita. Simple lang pero minsan kailangan pa ring ulit-ulitin, lalo na sa mga ganitong sitwasyon.
Alexis Rosenberg, salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Pinahahalagahan ko ang oras mo. Salamat din sa pag-imbita gaya ng dati. Nililinaw ko lang na si Brooke Scheinel ay nag-plead ng no contest sa mga kaso niya. Nahusgahan siya ng probation at isa sa mga condition ay hindi siya maaring mag-TikTok. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.